Inilabas ng International Criminal Court o ICC ang arrest warrant laban kay former President Rodrigo Duterte nitong Sabado, March 8, 2025. Isang araw makaraang kumalat ang litrato ng pagbiyahe niya patungong Hong Kong mula sa Ninoy Aquino International Airport or NAIA noong March 7. Ayon sa ulat, umalis si Rodrigo Duterte sa Davao City bandang alas 9 ng gabi, March 6, patungo sa Maynila sakay ng Philippine Airlines flight number PR2829 at dumating sa NAIA Terminal 2 makalipas ang 2 oras. Kasunod ng pagbaviral ng nasabing litrato ng dating Pangulo, napaulat na bumiyahe rin patungong Hong Kong Sabado ng umaga ang anak niyang si impeached Vice President Sara Duterte. Sa international news report na nagkumpirmang nasa Hong Kong si Digong, sinabing kukumustahin nito ang mga Pilipino doon. Sinabi pa ng source na ang Philippine National Police or PNP ang magpapatupad ng arrest warrant sa pagkikipag-ugnayan sa International Criminal Police Organization o Interpol. Una nang napaulat na kasama rin sa iniimbestigahan ng ICC si VP Sara Duterte, matapos ituro ng dating pulis at self-proclaimed Davao Death Squad member na si Arturo Las Cañas sa pagpapatupad umano ng malawakang pagpatay sa mga hinihinalang kriminal sa Davao City noong alkalde pa ito ng syudad. Kabilang ang akusasyong ito sa Articles of Impeachment na inihain ng Kamara laban kay VP Sara na nakatagdang litisin ng Senado sa July ngayong taon. Panawagan ko po sa Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. na mag-ingat po at huwag po magkumpiyansa talaga sa halimaw ng labaw na si Rodrigo Roa Duterte at yan allegedly Vice President Sara Tambalos Duterte. Mga traidor po itong mga ito. Napaulat ang magkasunod na pagbiyahe ng mag-ama papuntang Hong Kong sa gitna ng mga espekulasyon ng umano'y paglalabas ng International Criminal Court o ICC ng arrest warrant laban sa dating president. Ang Hong Kong ay isang administrative region ng People's Republic of China na sinuportahan ni Digong noong siya ay nakaupo pa sa Malacanang. Ngunit pinabulaanan ni dating National Intelligence Coordinating Agency Director General Alex Paul Monteagudo ang kumakalat na balita na tumakas raw sa ibang bansa ang dating Pangulong Rodrigo Duterte dahil siya raw ay hinahabol ng ICC. Sa eksklusibong panayam ng SMNI News, sinabi ni Monteagudo na nagpunta raw si Rodrigo Duterte sa Hong Kong dahil merong pasasalamat ang mga OFW sa kanya at magpapasalamat din daw siya sa suporta at pagmamahal ng mga kababayan niya. Si Digong ay nahaharap sa kasong crimes against humanity dahil sa pagpatay umano ng libu-libong katao, kabilang ang drug personalities sa war on drugs ng kanyang administrasyon. Nagbigay naman ng opinyon si Attorney Enzo Recto. Mga kabunyog, itong tungkol sa napapabalitang paglabas na ng arrest warrant ng ICC kay Duterte. Ano po ito? Mainit na balita ito ngayon. Sa isang artikulo ng Rappler, sinabi nito na galing sa kanilang reliable source, lumabas na ang arrest warrant ng ICC ayon sa Rappler. At dahil yun nga yung balitang lumabas, nag-vlog pa ang spokesperson mismo ng Malacanang, si Attorney Claire Castro. Kaya naging mainit na itong issue na to. Nasabay pa na si Duterte ay pumunta ng Hong Kong. At ang pagpunta ni Duterte ng Hong Kong, hindi ordinaryo. Hindi ordinaryo. Nung isang araw na nasa Hong Kong ako, March 1 to 5, sabi ng mga kabunyog doon, darating si Sara. So, alam kong darating si Sara doon. Sabi ng mga kabunyog doon, March 9 nga, March 9. No? Ngayon, pero yung pagdating ni Digong, hindi yun eh. Hindi nila nasabi yun. Hindi inaasahan yun. Ito pa, pagpunta ni Digong doon, grabe ang bodyguards. Grabe ang bodyguards na kasama niya pa yung buong pamilya niya. Si Hanilet Abansinya, yung kanyang pangalawang pamilya, kasama niya.
Kasama niya rin yung mga matataas na officials ng NICA, ng PNP noong panahon, no, na siya ang presidente. Ibig sabihin, yung mga intelligence officials nung panahon niya ay kasama niya sa pagpunta sa Hong Kong. Bakit ganon? Kung pupunta siya ng Hong Kong, magrarally lang naman doon. Ang kasama niya yan usually sila Panelo. Pero ngayon, bakit mga intelligence officials ng kanyang dating administrasyon ang kasama niya? At grabe yung kanyang bodyguards na kasama pa yung kanyang yung kanyang kasalukuyang pamilya. Kaya ano ito mga kabunyog, lumalakas yung lumalakas yung paniniwala talaga na talagang bagamat hindi pa kinukumpirma ng Malacanang, hindi pa kinukumpirma ng ICC, pero ayon sa Rappler, may reliable source sila. Yung reliable source nila ang nagbigay ng information na lumabas na nga ang arrest warrant ng ICC. Sa ganitong sitwasyon, mga kabunyog, grabe ang magiging problema dito ni Sara, Pulong at Baste. Sa sinasabing paglabas na ito ng arrest warrant ng ICC, grabe ang magiging problema ni Sara, Pulong at Baste. Bakit? Kung totoo yan, na pumunta si Duterte sa Hong Kong, hindi lang para umattend sa rally ng PDP, kundi bahagi na rin ng paghahanda sa posible nang pag-aresto sa kanya. Si Duterte naman, pag humingi ng asylum sa kanyang kaibigan na si Xi Jinping, ay teritoryo naman ng China ang Hong Kong. Ano yan? Walang problema yan. Kaya lang, iiwan ni Duterte ang kanyang ang Davao. Tatakasan niya yung pag-aresto sa kanya, doon siya ngayon mag-i-stay sa Macau or sa Hong Kong. Kukup-kupin siya ni Xi Jinping kasi teritoryo naman ng Special Administrative Region ng China ang Hong Kong. So ngayon, problema dyan, kapag doon na si Duterte, nagtatago sa Hong Kong or sa Macau or sa China mismo, paano ang kanyang mga anak? Sila Sara, sila Pulong at Baste. Si Sara Duterte may problema rin kinakaharap, ang kanyang impeachment. Si Pulong, marami rin kasong kinakaharap. Mga kinasuhan sila ni Trillanes. Si Baste, tumatakbong mayor na vice mayor ngayon, ang kanyang ama ang mayor. Pero kapag uminit itong issue na ito ng paglabas ng arrest warrant, pag-aresto kay Duterte, at nagtatago si Duterte sa ibang bansa, matatalo na talaga sila ng tuluyan. Matatalo na sila ng tuluyan sa Davao. Pag natalo ng tuluyan sa Davao, wala nang proteksyon sa kanila kahit sa politika. Matatanggal si Duterte bilang Vice President. Hindi mananalo si Pulong bilang congressman. Matatalo na ang Duterte, matalunin ng Nograles. Ang mangyayari kila Sara, Pulong at Baste. Kapag natanggal si Sara sa pagiging Vice President, pwede pa siyang kasuhan ng plunder. Pwede pa siyang kasuhan ng mga criminal cases at pwede siyang maaresto rin at makulong. Si Pulong may mga kaso na, mga non-bailable offenses yun. Drug smuggling. Ang kaso ni Pulong na mga sinampa ni Trillanes. Kaya ito? Patong-patong, matitindi, malalaking problema ang kakaharapin ng mga Duterte. At ang problema niyan, ang isa sa nagbibigay sa kanila ng proteksyon ay ang mismong dating presidente na si Rodrigo Duterte. Ang problema ngayon, kung si Rodrigo Duterte, pag lumabas na nga talaga itong arrest warrant ng ICC at totoo ngang lumabas na ito at siya ay magtatago na lang sa Hong Kong, Macau o kaya sa China, may iwan ang kanyang pamilya. Ang problema, yung kanyang pamilya rin mismo, daming kasong kinakaharap. Yung kanyang mga anak, marami ring mga kaso, marami ring problemang kinakaharap. So anong gagawin nila? Buong pamilya na nila? Pati si Sara, pati si Baste, pati si Pulong. Pupunta na ng Hong Kong, ng Macau, ng China, kukup-kupin na sila ng China. Grabe naman kung ganyan na ang mangyari sa pamilya nilang yan. Anyway, seryoso ito mga kabunyog, mga kababayan. Seryoso ito. Kung totoo ngang lumabas na ang arrest warrant ng ICC, mabigat yan.
Kung totoo nga na ang pagpunta ni Duterte sa Hong Kong ay hindi lang sa simpleng pag-attend sa rally ng PDP, kundi pasiguro na siya, nagpapasiguro na nandun na siya sa Hong Kong. Kung totoo mang lumabas na nga ang arrest warrant ng ICC, kasi yan yung matunog na balita, hindi na siya babalik ng Pilipinas. Doon na siya sa Hong Kong, doon na siya sa Macau, o baka diretso siya ng China. Total, suportado naman siyempre siya ng kanyang kaibigan, ng kanyang amo na si Xi Jinping. Kumbaga, poprotektahan siya ng China eh. Katulad yan ni yung pamilya ng Syria, yung pinabagsak na presidente, yung presidente ng yung presidente ng Syria na pinabagsak ng mga rebelde. Anong nangyari? Saan siya tumakas? Kumuha ng asylum sa Russia. Yung dating presidente ng ano ba yan? Malilimutin na talaga ako sa dami ng si Assad ba yun? Assad. Si Assad kinupkup ng Russia. Ito namang si Duterte, siyempre ang kukupkup sa kanya China. Protektahan siya ng China. Kasi yung pagpunta niya ng Hong Kong ngayon, kasama niya yung kanyang pamilya, sila Hanilet, kasama niya rin. Siyempre kasama niya si Mijal-Dia. Ano niya yan? Laging kadikit niya yan. Si dating executive secretary niya. Pero ang naiiba ngayon, kasama niya yung mga top intelligence officials nung panahon niya. Si Monteagudo, Nika ba yun? Nika ba? Yung mga matataas na intelligence officials niya noon, ng PNP, ng Nika, kasama niya ngayon. Hindi normal yun. Bakit isasama mo yung matataas na intelligence officials mo nung panahong presidente ka? Ang lakad mo doon hindi naman tungkol sa security, kundi tungkol sa politika. May rally ang PDP. Sa rally ng PDP doon, nandun ang mga politikong kinakampanya niya, ay hindi niya na kailangan ang mga intelligence officials. Pero dahil nga mainit na balita itong di umano'y paglabas ng arrest warrant na ng ICC, at biglaan pa ang pagpunta ni Duterte, kasi galing akong Hong Kong, wala namang balitang darating si Duterte. Ang alam kong darating talaga doon si Sara, balita na yan, pagpunta ko nung isang araw doon. Pero ito, si Duterte at pamilya ni Duterte kasama niya, mga dating officials niya kasama niya, sila dating executive secretary Mijal-Dia. Ang talagang naiiba, kasama niya ang mga dating matataas na intelligence officials niya. Full entourage nga eh. Kaya lalong tumibay ngayon ang paniniwala na totoo nga na nagpapasiguro na si Duterte. Kasi lumabas na ang arrest warrant ng ICC. Ako naman, ang topic naman natin ngayon sa ating gabi-gabing talakayan, ay kung totoo yan, grabing problema yan. Kinasara, pulong at baste. Kasi ang dami rin nilang problemang kinakaharap, mga kasong kinakaharap. Pag natalo pa si Baste, siyempre matatalo si Digong, matatalo rin si Baste, matalo si Pulong, di wala na silang protection sa politika. Kahit politika ng Davao, hindi na nila hawak. Pag na-impeach pa si Sara, lalo na. Posible pa rin siyang makasuhan ng kung ano-anong mga criminal cases. Iba naman yung impeachment sa criminal cases na isasampa sa kanya. Anong gagawin nila ng pamilyang ito? Pupunta na sila ng Hong Kong, ng Macau, ng China, doon na sila maninirahan, iiwan na nilang Pilipinas. Grabe yan, ng ganyan. Pagka ganyan ang nangyari, malaking yan. Tapos nakakulong pa ang kanilang best friend na si Kibuloy. Kaya mga kabunyog, mga kababayan, malaking problema itong panang pamilya Duterte. Kahit sila Bato, sila Bongo, mamumroblema sa kampanya nila. Kasi kapag nangyari itong paglabas ng arrest warrant ng ICC, at si Duterte ay tatago na doon sa Hong Kong, sa Macau, hindi na babalik sa Pilipinas. At kahit bumalik pa siya ng Pilipinas, kung hindi naman pala siya doon nagtatago, arestuhin siya ng Interpol, tutulungan ng PNP. Ayun ang assurance ng gobyerno. Tutulong sila sa Interpol.
Mamumroblema sa kampanya si Bato, mamumroblema sa kampanya si Bongo. Wala, laglag na halos yan. So wala na, magigiba na talaga ang mga Duterte. Ha? Katapusan na to ng mga Duterte. Kaya ang mangyayari dito, itong paglabas ng arrest warrant ng ICC, at kapag inimplement yan, humingi ng tulong ang Interpol na arestuhin si Duterte at tumulong naman ang mga autoridad ng Pilipinas, katapusan na yan ng mga Duterte. Kahit yung mga sumusuporta sa impeachment ni Sara, yung mga senador na sumusuporta na wag ma-impeach si Sara, dinidelay ang impeachment, malalagay na sila din sa alanganin. Ha? Yung mga diehard pa sa Duterte, hihina ang suporta nila dyan. Kasi wala na, kung tatakas na si Digong at itong mga anak niya ay kakaharap na rin ng maraming problema. Mananawagan ng naman yan, ng mga rally ang mga supporters nila, pero wala naman silang namomobilize ng malaking tao. Wala na. Sa social media na naman sila niyan mananawagan, pero ang social media nila mananawagan ng maraming tao, pero ang dumarating lang 500, 300. Ano na ito? Katapusan na ito ng mga Duterte. Ito yata yung hinihintay ng nila Marcos at nila Romualdez, ang paglabas ng arrest warrant ng ICC. Pag lumabas ang arrest warrant ng ICC, mukhang ang ni Duterte magtago. Mag-seek ng political asylum sa China. Parang rehearsal ba ito o tuloy-tuloy na ito? Yan ang katanungan. Mag-subscribe at i-click ang notification bell para sa mga susunod na video updates. Maraming salamat po.